Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! It's working. May reaction tong lalaking ta. Sa mundo ng 8 ligaw na libro, 8 ligaw na libro ang nakangiti sa oras na ito. Hindi ba't iyon ang inaasahan? Kung walang matibay na kalooban, maaari ka bang umalis sa pagsubok ng 8 aksayadong aklat mo? Marahan na ngumiti ang matandang Wallis. Tumanggaw si Bawang Tiansyo, tama lang na sabihin iyan, ngunit iba ito kapag ang mga tao ay may nagmamay-ari. At saka, ito ay isang pinaghalong magic dragon. Ang marahas na kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi may larawan, mahirap kontrolin. Kapag si Aaron ang nangibabaw sa kanyang katawan, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa galit, sisabog niya ang dugo ng masamang dragon, na napakarahas, at gagawing demonyo at tatakas ang kanyang buong pagkatao. Sa sandaling gayon, ang espiritu ng magic dragon ay jijisingan ng magic blood, at pagkatapos ay puwersahang sumugod sa kamalayan ng Aaron. Gayunpaman, kahit na siya ay nagmamadaling lumabas, ang espiritu ng Magic Dragon na pinigilan ng gininto ang katawan ay hindi maaaring sugpuin ang ganap na marahas na dugo ng Magic Dragon. Dahil ang dugo ng Magic Dragon ay sumisipsip ng banal na dugo at nakakalaso na dugo sa katawan ni Aaron, na kompleto na nito ang isa pang paglukso ng germplasm. Gayunpaman, sa pagbabago ng paglaki at pagbaba, ang kaluluwa ng Magic Dragon ay hindi lamang nawalan ng katawan at nagkaproblema, ngunit medyo nalimitahan din ng gininto ang katawan. Sa ganitong paraan, nang mawalan ng katinoan si Aaron, hindi makontrol ng isang pangunahing kaluluwa at isang orihinal na pangunahing kaluluwa ang dugo ng Magic Dragon, ngunit makokontrol ng dugo ng Magic Dragon. Ang isang dugo ay kumokontrol sa 2 Panginoon, at ang 2 Panginoon ay nasa kaguluhan, na ginagawang mas mabangis ang katawan. Yan ang tinatawag na blood rage. Ang dugong makapagtutulak sa kaluluwa ay ang tunay na dugo ng hari. Nakangiting sabi ng matandang Wallis, kung maaari kang sugpuin ng Panginoon sa kalooban, gaano kalakas ang dugong ito. Iyon din ang sinabi mo, tulad ng ang gininto ang katawan ng lalaking iyon na Aaron ay hindi kailanman mapipigilan. Nakangiting sinabi ni Bawang Tiansyo, gayunpaman, makakatulong ito sa kanyang paglaki at kahit na kumilos laban sa langit. Oo, susunod, depende ito sa kalikasan ng batang lalaki. Inaasahan ko kung ito na ang huling liwanag bago siya kontrolin ng dugo ng Diablo o liwanag bago niya masira ang dilim ng bukang liwayway. Panipi, sa oras na ito Aaron, nakangiti ang mga sulok ng kanyang bibig, walang kakayahan, depende kung mabubuhay ka para makita ang wakas. Mapangahas, pagkababa ng boses, biglang nawala ang katawan ni Aaron. Taisho Shenbu. Moonwheel ng Skyfire. Brush, parang anino ang katawan niya. Ang moonwheel ng Skyfire ay pula at purple, siya ay nagmula sa malayo at gumagalaw sa Aaron's figure, na kasing kulay ng Fire Dragon at Electric Snake. How dare you play in front of me? Ashi malamig na boses ng inumin, ang sulok ng bibig ay gumuhit ng bakas ng pagbibiro ng ngiti. Ngayon lang, naubos na siya ni Luuzhen. Ngayon, hayaan siyang tapusin ang trabaho at kumita ng parehong katanyagan at kapalaran. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang mahahabang damit ni Ashi ay biglang gumalaw,
at isang kakaibang itim na selyo sa kanyang kamay ang biglang natapon. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na ingay sa kalangitan, at ang itim na selyo ay lumipad diretso sa kalangitan. Tapos parang dragon na pumapasok sa dagat. Lumangoy lang ito sa mga ulap, at agad na kinaladkad ang mga ulap sa kalangitan sa hugis. Unti-unting naging mahabang dragon ang mga ulap na iyon. Ang katawan ng dragon ay napapaligiran ng isang bilog, at isang malaking puyo ng tubig ang biglang lumitaw, na humaharang sa kalangitan at araw, na umiikot ng husto. Ang gitna ng dragon sa lalong madaling panahon ay nagiging malalim at napakalalim, at ang mapurol na tunog ng paglunok ay nagpaparamdam sa mga tao na mapatla. Upang maiwasan ang paglunok ni Buddha, maaaring pumasok ang isang tao sa araw at buwan, at iluwa ang mga bituin. Mayabang at mapagmataas, Deep Sea Dragon, Dagandong. Sa gitna ng puyo ng tubig, isang malaking kanta ng dragon ang dumating, at pagkatapos ay nagmula rito ang libu-libong itim na hangin, na agad na nagkulay ng itim sa buong kalangitan. Pagtingin sa itaas, para itong itim na bagyo. Sa papalapit na itim na bagyo, mabilis na itinaas ni Lu Wuzhen si Jinling upang protektahan ang kanyang katawan, at ang mga bilog ng Ron ay umiikot sa gintong bilog. Anong multo? Sumimangot si Aaron at naramdaman ang paparating na itim na ulan. Hindi lamang siya nagkaroon ng malakas na presyon, pati na rin ang kanyang mga channel ng dugo ay tila umaagos pabalik. Maraming diwa at enerhiya ang patuloy na nagmumula sa ilalim ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo, at pagkatapos ay kinaladkad siya palabas at dumiretso sa puyo ng tubig. Dam, hampasin mo ako at sipsipin mo ang lakas ko. Sa sandaling uminom ng Aaron, kinailangan niyang panaghoy ang lakas at metamorphosis ng sining ng tunay na Diyos. Kasabay nito, hindi siya naglakas loob na pabayaan ito sa kanyang mga kamay. Masyado mong niloloko ang mga tao. Galit isang Dagandong, Aaron katarantaduhan huwag sabihin magkano, hold up pango palakol direkta upang matugunan. With Aaron kay does body can go, golden din ang buong pango-axe, sabay biglang sumulpat yung noo niya, pangu-mark. Boom! Putulin ang langit gamit ang isang higanteng palakol. Bumubuhos ang itim na ulan. Sa gininto ang enerhiya ng palakol, bumagsak ang itim na ulan sa Aaron, na parang apoy na sumasalubong sa tubig. Ang nataman nito ay pingpong, at nagpatuloy ang pagsabog. Boy, bakit hindi mo gawin iyon? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aoshi, para labanan lang, gusto mo bang dalhin ito? Napakawalang muwang mo, break it for me. Aoshi isang malaking inumin, iyong hindi mabilang na itim, biglang naging espada ang mga patak ng ulan, na may mas mabangis na poster na biglang bumagsak. Tuldok, agad na ibinaba ang katawan ni Aaron na may hawak na malaking palakol, habang ang kanyang katawan ay nahuhulog pa rin. Wow, bumulwak ang dugo sa lalamunan, at ang biglaang pagtaas ng lakas ni Aoshi ay ginagawang parang dinidiin ng bundok ang katawan ni Aaron, at ang kanyang mga laman loob ay gumugulong sa sakit. Ito ang halagang babayaran mo para sa iyong bluster. Ngumiti si Aoshi malamig. Dahil doon, tumingin siya sa likod at ipinakita ang kanyang pagmamalaki sa lahat ng taong naruroon. Sa lupa, libu-libong tao ang nagulat. Isa-isa nilang ibinuka ang kanilang mga bibig na halatang ikinagulat ng kanilang mga puso. Ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay talagang kahanga-hanga at nakakatakot. Si Ao Zenshan ay natatangi sa mundo. Nakita ni Ao Jin ang eksena ng pagkagulat ng kanyang lolo, at agad siyang nanguna sa pagpalakpak. Ang kanyang sigaw ay agad na naaninag ng mga disipulo ng Yongshengsi area at Yaoshen Pavilion, na sinundan ng isang koro, at kumalat hanggang sa lahat ng sulok ng eksena. Ilang sandali lang, ang eksena ay sumambulat ng isang malakas na sigaw. Sa kaibahan, lahat ng nasa tuktok ng asol na bundok ay mukhang komplikado at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga tunay na Diyos ay nakikipaglaban kay Aaron, at si Aoshi ay nasa spotlight, ngunit si Lu Wuzhen ay halatang dahado. Masaya ang pamilya Ao, ngunit nahihiya ang pamilya Lo. Alam ito ni Lu Wuzhen, ngunit wala siyang kinalaman. Kinailangan ng maraming enerhiya ang paggamot sa Aaron. Siya rin ang unang pumasa pagkatapos niyang maging isang demonyo, ngunit ang mundo ay palaging binibigyang pansin ang mga resulta. Sino ang nagmamalasakit sa kanyang eksaktong mga detalye? Sa ilalim ng palakol ni Pango, ang bibig ni Aaron ay puno ng dugo, at ang dugo ay nagkulay ng pula sa kanyang Amerikana, malinaw. Nasaktan siya ng husto, patayin si Aaron, kumilos sa ngalan ng langit,
puksain ang mga demonyo at supulan ang mga demonyo, Ao Shenshen, makapangyarihan at dominanti, nagkaroon ng napakaraming ingay, ngunit umagalpak ng tawa si Han Sanchen, dahil dito, natigilan ang hindi mabilang na mga tao, kabilang si Ao Shijun, baliw ba ang batang ito, matatawa ako kapag namamatay ako. Bastos, bakit ka tumatawa? Ashi malamig na boses ng isang inumin, panlilibak at paraan, kamatayan ay napipintong ngiti pa rin. Namamatay. Aaron laughs, may kasabihan sa ating lupa, alam mo ba kung ano ang tawag dito? Oshi Yileng, walang sagot, sobrang ordinaryo, pero napaka-confident mo. Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Sa ilalim ng mabigat na presyon ng malalim dagat na itim na ulan sa aking walang hanggang dagat, ikaw ay bumibigkas pa ng mga ligaw na salita. Bagamat ang mga tao ay hindi walang kabuluhan at sinasayang ang kanilang kabataan, kung sila ay masyadong walang kabuluhan, sila ay matitigilan. Sa sandaling ang boses bumagsak, gumawa ng kaunting pagsisikap si Aoshi, at biglang lumakas ng kaunti ang itim na ulan na parang espada. Aaron agad mukha ang kulay ng sakit, ang katawan ay din sa ilalim ng mabigat na presyon at lababo kalahating metro. Isang nunal na langgam sa ilalim ng utos ko. Kung gusto kong mabuhay ka o mamatay, anong qualification ang kailangan mo para kausapin ako ng ganito? Malamig na sabi ni Aoshi. Ang itim na ulan ay may ilang kahulugan. Pilit na ngumiti si Aaron, matigas ang ulo at paraan. Ang itim na ulan na ito ay ang asensya ng dugo ng Deep Sea Dragon sa aking walang hanggang sea area. Hindi maiiwasang maging malakas ito. Aaron, nako, baka dapat kitang tawaging Magic Dragon, at umalis na tayo. Aoshi sabi ng may panghahamak. Nakakatamad manghuli ng nakatali ang mga kamay mo. Sinabi ni Aaron na may mapait na ngiti, gusto ko pa ring makakita ng magandang dula. See how I beat you to death with the black rain. Hindi. Si Aaron ay nagbigay ng mabangis na ngiti, may bakas ng masungit na hininga sa kanyang mga mata, at biglang sinabi sa malamig na boses, gusto kong makita kung ang itim na ulan mula sa iyong deep sea loach ang mas mabangis, o ang ulan ng dugo, mula sa aking magic dragon na mas mabangis. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang nagpakita ng napakasamang ngiti si Aaron, at nakitang natulala sina Aoshi at Lu Wuzhen. Pagkatapos, ang pagkilos ni Aaron ay nagpamanhid sa dalawang tunay na Diyos. Ang backhand ay isang sampal, direkta sa kanyang dibdib, ang lakas ng palad na ito ay mahusay, nang hindi umaalis sa anumang backhand, ang tunog ng rib fracture sa hangin. Poof! Malubhang nasugatan ang dibdib, at ang dugo ay agad na tumalsik mula sa Aaron, na nagdulot ng malaking ambon ng dugo. Niloloko ba ang lalaking ito ni Ao Zenshen? Anong ginagawa niya? Self-harm. Panipi. Damn. I must know I can't beat it, so let's end it by myself. 10,000 tao ang patuloy na tumatawa. Marami sa mga tao na orihinal na sumuporta sa Aaron, pagkatapos na siya ay ganap na demonyo, kahit na sila ay nakatalikod, sa oras na ito, sila ay mas mabisyo. Minsan, ang pananampalataya, o mga Diyos-Diyosan, ay isang uso lamang upang sumabay sa tubig. Sina Ye Guocheng at Wang Baiying ay nanunuya din sa mga sulok ng kanilang mga bibig, ngunit saglit lang, tumigas ang kanilang mga ngiti. Dahil ang self-mutilation ng Aaron ay parang napaka-deja vu, parang nakita ko na to somewhere. Hindi. Biglang umalangaw-ngaw si Wang Wanzi. Ang kanyang dugo ay may lason. Agad ding sumigaw si Ye Guocheng. Sa sigaw na ito, ang mga disipulo ng Yaoshen Pavilion at Huyan, na lumahok sa labanan ng Nile Istmo, ay sunod-sunod na naalala ang kakilakilabot na eksena sa kakilakilabot. Mukha silang lahat na mapatla para pigilan ang Buddha na makita ang multo. Sa oras na ito, maliwanag ang katawan ni Aaron at bahagyang nakabukas ang kanyang mga kamay. Baliin mo ako. Boom! Gintong liwanag, mula sa katawan at pagsabog, tuwid na tina sa bawat sulok ng fog ng dugo. Pagkatapos, ang 1 metro kwadrado ng ambon ng dugo ay lumawak sa ilalim ng gininto ang kahalumigmigan, at ang isang patak ng dugo ay naging 10 patak ng ulan, 100 patak ng ulan, 1,000 patak ng ulan. Bigla, sa harap ng Aaron, ito ay dugo na, ulan ng ginto, itim at pula. Ano ito? Natigilan si Aoshi. Ngunit bago niya ito naaninag, lahat ng uri ng 3 kulay ng dugo ay damaloy mula sa ibaba. Sa paghawak ng palakol,
Ganap na binawi ni Aaron ang kanyang depensa at galit na sumigaw, halika. Boom! Ang tatlong kulay na pag-ulan ng dugo ay tila hinihikayat at bumilis. Bang-bang! Ang ulan ng dugo at ang itim na ulan ay biglang nagsalubong, at may mga pagsabog sa buong lugar, na biglang naging dagat ng mga bituin ang kalangitan. Ay kahanga-hanga, at ang tanawin nito ay nakakatakot din. Phew! Bigla, sa ibabaw ng mapayapang kalangitan, sumimangot si Ao Shizheng at tumingin sa sumasabog na dagat ng mga rain stars sa ibaba. Isang ulan ng dugo ang dumaan sa kanyang tagiliran at nag-cross sa kanyang braso. Siya frown, mga kamay ay talagang maaaring ilipat, na sa pamamagitan ng nakaraang dugo ulan sandali obediently nagbago ang channel, flew pabalik, at pagkatapos, nahulog sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi isang malaking patak ng ulan. Ang panlabas na layer ay natatakpan ng ginto. May mga maliliit na patak ng dugo sa loob. May itim at pula, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may ilang mga kulay sa loob. Makulay, o 7 kulay. Hindi ko ito makita ng malinaw, ngunit hindi mahalaga, dahil ito ay mukhang medyo maganda. Biglang, ang dugo sa kanyang kamay ay biglang naging mga putok ng itim na usok, at nagkaroon ng matinding sakit sa pagdampi ng kanyang mga daliri. Nagmamadaling itinapon ni Ao Shi ang mga batik ng dugo, tumingin sa kanyang mga daliri, at bumukas ang kanyang mga pupil. Ang lugar kung saan dumampi ang kanyang mga daliri sa mga patak ng ulan ay madilim na, at ang Buddha ay pinaso ng isang bagay. Natigilan si Ao Shi, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang kakaibang tunog ng tubig sa ibaba. Sa pagbabalik tanaw, bigla siyang tumigil sa paghinga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.